Magandang araw po sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin ngayon na naapektuhan at nakaranas ng bagyong Ulysses at Rory. Alam ko na mahirap ang dinadaanan nyo ngayon dahil sa bagyo. Marami nawalan ng trabaho, bahay, negosyo o nasiraan ng mga tanim o nawalan mismo ng buhay. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Makakabangon din tayo. Hindi po tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. 24/7, andyan po siya. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa at matakot. Dahil ang Panginoon natin, He never stop working in our life. Sa mga nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ang do not fear. May 3 dahilan bakit hindi tayo matakot. First, dahil kasama natin ang Panginoon. Second, dahil hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. And pangatlo, alam po natin na ililigtas tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin kung papaano natin malalagpasan ang mga takot sa buhay. 3 ways to overcome fear. First, trust God. Trust God. Psalms 56 verse 3 and 4 says, "When I am afraid, I will trust in you. In God whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me?" Yun po ang sabi ng Panginoon. Confidence in man and His word never gives us assurance. But confidence in God and His word gives us assurance in times of fear. David did not deny the presence of fear. Alam po ni David na hindi siya exempted ng takot at pangamba sa buhay. In fact, dumating sa punto na nagtatako siya dahil sa takot at threat sa buhay. Maraming bagay ang nagbibigay ng takot sa atin, mga kapatid. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na may pandemic, baha, bagyo, at sunog at iba pa. But God always gives us assurance. But God always gives us assurance. Psalms 55 verse 22 says, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you." Take note. He will sustain you. He will never let the righteous fall. This should be a tremendous encouragement to all who put their trust in God. Take your burden to the Lord and leave it there. Take note, mga kapatid. Take your burden to the Lord and leave it there. Mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat alam po natin andyan ang Panginoon. Maaasahan at malalapitan 24/7. Siya po ang way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. He never stop working in our life. Kung na-feel mo ngayon na talagang down ka na, discouraged ka na, wala ka ng pag-asa sa buhay na makabangon uli, wala ka ng malalapitan at sobrang nahihirapan ka ng makasurvive dahil sa mga pagsubok na iyong naranasan. Always remember, mga kapatid,
God is our waymaker, miracle worker, promise keeper. He never stopped working for your own good. He never stopped working for our own good. Manalig ka lang sa Kanya. Manalig ka lang sa Kanya. Second, call on God. Papaano po natin malalagpasan ang takot sa buhay? Call on God. Psalms 18 verse 3 and 6 says, I call to the Lord who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. Verse 6, in my distress, I called to the Lord, I cried to my God for help. From His temple, He heard my voice. I cried, came before Him into His ears. Wow! Ang ganda pala pag tumawag tayo ng Panginoon. Psalms 4 verse 3 says, know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will hear when I call to Him. The Lord will hear when I call to Him. Alam po ng Panginoon yung dasal mo, yung mga iyak mo, tawag mo. Alam po ng Panginoon kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ano ang pangangailangan mo ngayon. Alam po ng Panginoon. Tayo po ay iniimbitahan ni Jesus na tumawag sa Kanya. Kahit anumang hirap ang dinadaanan natin, alam ko po na handang-handa Siyang makikinig sa atin. We need to call on Him in our distress, in our trouble. Tutulungan po niya tayo upang malalagpasan natin ang lahat ng mga problema sa ating buhay. Tutulungan po tayo ng Panginoon upang malalagpasan po natin ang lahat ng mga problema sa ating buhay, mga kapatid. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. David prayed 3 times a day. 3 times a day, he prayed. The Lord assures that David, that he will deliver his soul. He has peace that the victory will be his. Yun po ang assurance na ibinigay ni Lord kay David. And to all who call on Him sincerely and for all time. Walang ibang solusyon kapag abutin tayo ng takot at pangamba sa buhay, kapatid. Call on God. Call on God. You know what happened if we call on Him? The Lord assures us also that He will deliver us from all fears, and we will experience satisfaction and victory over fears. Tayo po ay mananaig over fear. Pangatlo, paano natin malalagpasan ang mga takot sa buhay? Hindi lang not only to trust God, to call upon the Lord, but to remember all God's promises for your life. Sabi po ng Panginoon kay Moses, do not be afraid, I am with you. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, don't be afraid, be courageous, I am with you. Sabi po ng Panginoon kay David, don't be afraid, I will fight for you. Sabi po ng Panginoon kay Gideon, don't be afraid, I am with you. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, don't be afraid, I am with you always, even to the ends of the age. Yun po ang promise ng Panginoon sa ating buhay. Kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, mga kapatid, ito po ang tandaan mo. Tandaan natin, hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Even to the ends of the age. Kasama po natin ito.
kasama po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw man ngayon ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, lalong-lalo na sa mga kapatid natin ngayon, nandyan sa Luzon, na naka-experience ng bagyo, sunog, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Andyan po ang Panginoon na handang-handang tumulong sa atin. He never stopped working in our life. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, always remember the 3 ways to overcome fears. First, trust God. Trust God. Kahit anong mangyari sa buhay mo, manalig ka lang sa Panginoon. Pangalawa, call on Him. Tumawag ka lang sa Panginoon. Tumawag ka lang sa Panginoon. Handang-handa siyang makikinig sa iyo. Handang-handa ang Panginoon natin na pakinggan ang dasal mo, ang tawag mo, ang iyak mo. Makikinig po ang Panginoon natin. Then pangatlo, always remember all God's promises for your life. Always remember all God's promises for your life. Maraming mga pangako sa Panginoon sa atin. All we need to do is to trust the Lord, to call upon the Lord, and to remember the promise of God in our life. God bless us all. Thank you and pray for you.